Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento na natin ngayon ay ang Foxter and Max. Halina't simulan na natin. Ginising si Max ng kanyang ina para sa panibagong araw ng pagpasok sa paaralan. Bago pa man siya bumangon, tinanong niya agad ang kanyang ina kung kailan sila mag-aampon ng aso. Ngunit sumagot ito na hindi iyon mangyayari dahil hindi nga raw kayang ayusin ni Max ang sarili niyang kwarto. Pagdating niya sa paaralan, naglakad siya papunta sa kanyang upuan ngunit bago pa man makarating, nabangga siya ni Den, ang tamad na kaklase niya. Samantala, sa malayong lugar, nagpe-presente sina Alex at ang kanyang katrabaho na si Sky tungkol sa progreso ng kanilang pinakabagong imbensyon, isang prototype na nanorobot na may napaka-advanced na artificial intelligence, kayang tumulong sa mga tao sa anumang uri ng gawain. Dahil dito, nakatanggap ang kanilang laboratorio ng karagdagang pondo upang ipagpatuloy ang proyekto. Ilang oras ang lumipas, natanggap ni Myron, pinuno ng isang malaking sindikatong kriminal, ang balita tungkol sa imbensyon ng nanorobot. Ipinaliwanag ng kanyang tauhan na magagamit nila ang prototype upang magnakaw sa libu-libong bank account at kontrolin ang buong stock market gamit ang kakayahan nitong mag-hack. Napagtanto ni Myron ang kapangyarihang makukuha niya kapag napasa kamay niya ang nanorobot, kaya't iniutos niyang tawagin si Gecko, ang kanyang pangunahing ahente, para isagawa ang misyon. Sa paaralan naman, pinapanood ni Max ang ensayo ng dula ng kanyang kaklaseng si Sonia habang idinudrawing ito sa kanyang notebook dahil may pagtingin siya rito. Bigla namang lumitaw si Den at ang kanyang mga kasama mula sa isang lagusan sa ilalim ng entablado at tinawag si Max. Nang lumapit siya, bigla siyang hinayla pababa at nang makita ni Den na dinudrawing ni Max ang kanyang nobya, nagalit ito at sinabing tuturuan niya ang binata ng leksyon. Ibinigay nila kay Max ang isang paputok at pagkatapos ay tumakbo sila papunta sa silong kung saan nagkaroon ng maliit na pagsabog. Nataranta ang guro at agad lumapit sa lagusan, at nakita niyang lumabas si Max mula roon. Dahil dito, inakala niyang si Max ang may kagagawa ng pagsabog kaya't pinadala siya sa opisina ng punong guro. Samantala, natagpuan ni Sonia ang gusot na drawing ni Max. Pag-uwi ni Max, muli siyang pinagalitan ng kanyang ina dahil hindi pa rin niya nililinis ang kanyang kwarto. Ngunit pag-alis ng babae, tumakas si Max palabas ng bahay. Sa kabilang dako, nagsimula na si Gecko patungo sa gusali ng laboratorio. Gumamit siya ng mga kagamitan upang akyatan ang gusali, batasin ang salamin ng bintana, at matagumpay na nakapasok. Nang makarating siya sa silid kung saan nakalagay ang mga nanorobot, ikinabot niya ang kanyang decoder sa pedestal, ngunit bigla siyang nagulat nang may lumapit na gwardya. Nagtago agad si Gecko, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang device at narinig ito ng gwardya. Agad niyang pinatulog ang gwardya ngunit hindi na niya napigilan ang alarma. Kinuha niya ang silindro ng mga nanorobot at tumakbo palabas ng gusali habang iniiwasan ang mga gwardya. Samantala, dumating si Max sa lugar kung saan siya madalas mag-graffiti sa gabi. Sa kalsada, tumatakas si Gecko at napilitang tumakbo patungo sa tulay, ngunit napalibutan siya ng mga gwardya. Nakalaban siya at sa gulo, nahulog ang silindro ng mga nanorobot mula sa tulay. Sa ibaba, nakita ito ni Max at inakalang spray paint, kaya ginamit niya ito sa pader. Namangha siya nang makita na nakagagawa ito ng napakadetalyadong sining ng walang kahirap-hirap. Nang maubos ang laman, itinapon niya ito. Dumating si Gecko at pinuri ang graffiti ni Max bago siya umalis. Ilang sandali pa, ang asong idinrawing ni Max ay tila nabuhay at lumabas mula sa pader, naging isang tunay na teknolohikal na aso gawa ng mga nanorobot. Sa kabilang dako, nagulat si Myron nang makita ang silindro na wala ng laman. Samantala, pauwi na si Max nang sundan siya ng robotic dog. Akala ni Max sinusundan siya ng kriminal kaya tumakbo siya. Kinabukasan, dumating ang mga investigador sa laboratorio. Galit na galit si Alex at sinabing siya na mismo ang maghahanap sa kanyang mga nanorobot. Habang patuloy na sinusundan ng aso si Max, nagkita silang muli sa paaralan. Nang asarin siya ni Den, biglang gumalaw ang kanyang bag na para bang may buhay at tinulungan siyang umiwas sa mga suntok. Nagawa niyang labanan ng mga kaklase gamit ang kakaibang bilis at lakas. Sa laboratorio, napanood ni Alex ang mga security recording at naisip niyang dapat niyang kunin si Max bilang konsultant. Inihanda niya ang isang pulse neutralizer na kayang pansamantalang patigilan ang mga nanorobot. Habang naglalakad si Max sa bookstore, sinundan pa rin siya ng aso. Dahil wala siyang pera, nagalit ang may-ari ng tindahan, ngunit aksidenteng binuksan ng asong invisible ang isang pakete ng bola at nagulo ang lahat.
Nakatakas si Max, at nakatanggap si Alex ng alert tungkol sa aktibidad ng nanorobot sa lugar na iyon. Pagkaraan, muling nagtungo si Max sa lugar ng graffiti at nagulat nang makita niyang nawawala ang kanyang drawing ng aso. Biglang lumitaw ang robotic dog at nagsimulang magsalita. Natakot si Max, ngunit ipinaliwanag ng aso na siya ay binubuo ng milyon-milyong nanorobot na ginawa mula sa silindro na ginamit ni Max. Napagtanto ni Max na ang aso ang dahilan kung bakit natalo niya ang mga nambuli sa kanya. Sa gabing iyon, nakita niya sa internet ang isang malaking patimpalak sa pagguhit, ngunit nawalan siya ng gana dahil inakala niyang wala siyang pag-asa. Habang natutulog siya, lihim na ipinasok ng aso ang kanyang mga drawing sa patimpalak. Kinabukasan, muling bumalik si Gecko sa lugar upang hanapin si Max ngunit bigo. Samantala, ipinakita ng aso kay Max na kaya nitong magbago ng anyo. Lumabas silang magkasama at naglakad sa parke, kung saan nakilala nila si Sonia. Habang nag-uusap sila, dumating si Alex at palihim silang minamanmanan. Nais sana niyang hulihin ang aso ngunit napagdesisyonan niyang pag-aralan muna ito. Sa huli, hinimok ng aso si Max na pumunta sa art festival. Habang naroon, nakita nila si Sonia at si Den na nananalo sa dance battle. Nalungkot si Max, ngunit sinabihan siya ng kanyang alagang robot na mayroon siyang plano upang mapansin siya ng dalaga at mapabuti ang kanyang reputasyon. Naglakad sina Max at ang kanyang alagang robot na aso, si Fox, patungo sa isang malaking bodega. Gamit ang kanyang advanced na teknolohiya, binago ni Fox ang lahat ng kasuotan ni Max at pinahusay pa ang kanyang katawan gamit ang mga nanorobot. Sa bago niyang anyo, tumakbo ang binata papunta sa isang napakalaking pader at nagsimulang maglakad dito ng malaya habang gumagamit ng ilang lata ng pintura upang lumikha ng isang napakalaking obra, na agad nakakuha ng pansin ng mga tao. Habang pinapanood siya ng lahat, tinapos ni Max ang kanyang sining sa kahangahangang paraan, at doon napagtanto ni Sonia na ang guhit ay ginawa ni Max bilang parangal sa kanya. Maya-maya, dumating si Gecko sa festival. Nang makita niya si Den, ipinakita niya ang pirma ni Max sa kanyang notebook at tinanong kung saan ito naroroon. Dahil gusto ni Den mag-higanti matapos maaga ni Max ang kanyang kasikatan, inilagay niya ang impormasyon ng binata sa cellphone ng kriminal at sinabing iparating kay Max na siya ang nagpadala nito. Napansin ni Gecko ang masamang intensyon ng binata ngunit nanahimik lamang at nagpatuloy sa paghahanap kay Max. Pagkatapos makipag-usap kay Sonia, nagpaalam ang dalaga at ipinakita muna kay Max ang drawing na nakita niya sa teatro, tinanong kung siya ang gumawa. Bagaman nahihiya, umamin si Max at niyakap siya ng dalaga. Pag-uwi niya, sinabi niya kay Fox na mag-invisible muna dahil hindi siya pinapayagan ng ina na mag-alaga ng hayop. Hindi niya alam na pinapanood na sila nina Alex at Gecko at napansin ng dalawa ang kakayahan ni Fox na maglaho. Pagpasok ni Max sa kanyang kwarto, narinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang at nalaman niyang lilipat sila sa ibang lungsod. Nagalit siya at sinabing kung gusto nilang umalis, sila na lang at hindi na siya sasama. Tinangkang pakalmeyan ng ama ang anak, ngunit tumakbo si Max palabas ng bahay. Habang pinapanood ni Alex ang eksena, nakita niyang sinusundan ni Gecko si Max at nakakita ito ng mga bakas ng nanorobot na iniwan ni Fox. Habang tumatakbo, tumawid si Max sa kalsada ngunit biglang nabundol ng sasakyan ng kanyang ama, na labis ikinagulat ng ina. Natarante si Max at napanood ni Alex na hindi kumilos si Fox upang pigilan ang aksidente. Ilang oras ang lumipas, nagkita muli sina Gecko at Myron. Ipinakita ni Gecko ang mga natirang bahagi ng nanorobot na kanyang nakuha, dahilan upang masiyahan ng kriminal dahil maaari na nilang subukang paramihin ang mga ito. Samantala, si Max at ang kanyang ina ay nasa ospital at nalaman nilang kailangang manatili roon ng ama ng ilang araw. Sa labas, nagkita muli sina Max at Fox. Habang pinapanood sila ni Alex, tinanong ni Max kung bakit hindi pinigilan ni Fox ang aksidente. Ipinaliwanag ng robot na sinundan lamang niya ang utos ng kanyang amo, na noong oras na iyon ay tumatakbo palayo sa kanyang pamilya, kaya inakala niyang hindi siya dapat makialam. Lalong nagalit si Max at sinabing ayaw na niyang makasama si Fox. Walang nasabi ang robot at muling naging invisible. Sa malayong lugar, pinilit ni Myron ang siyentipikong kinuha niya na kopyahin ang mga nanorobot. Dumating si Gecko at inutusan siyang dalhin si Max. Sinubukan niyang kalmehin ang amo ngunit iginiit ni Myron ang kanyang utos. Inutusan pa niyang sundan ni Igor si Gecko upang matiyak na susundin niya ito. Sa ospital, nalaman ni Max na gising na ang kanyang ama. Nag-usap silang mag-anak at humingi ng tawad ang kanyang ama sa hindi pagkakaintindihan. Nangako silang hindi na aalis. Sa labas ng ospital,
hinihintay ni Fox si Max at inalala ang masasayang sandali nilang magkasama. Sa wakas, lumapit si Max sa kanyang kaibigan at muling nagkabati sila, ikinatuwa ni Alex. Ipinaliwanag ni Max na dapat palaging unahin ni Fox ang pagsadyap ng buhay kaysa sa pagsunod sa mga utos. Habang nag-uusap sila, nakita nila si Sonia na lumalabas ng ospital. Nilapitan siya ni Max at natuwa ang dalaga nang malaman na ligtas ang kanyang ama. Nang tanungin niya tungkol kay Den, sinabi ni Sonia na hindi sila totoong magkasintahan at gawa-gawa lamang iyon ni Den. Sa sandaling iyon, may isang lalaking pumaroda sa harap ng ospital at pinagsabihan ni Max na bawal doon. Hindi siya pinakinggan ng lalaki, kaya naisip ni Fox na gumawa ng plano upang mapahanga si Sonia. Palihim siyang pumasok sa loob ng kotse at inilagay ang isang maliit na earpiece sa tainga ni Max upang magabayan siya. Bagaman nagdadalawang isip, sumunod si Max at umalis sa paradahan sakay ng sports car kasama si Sonia, ngunit sinusundan sila ni Gecko at Igor. Nakita ito ni Alex at sinimulan ng tahimik na habulan sa lungsod. Habang nagmamaneho, nadaanan nila ang isang lubak na may tubig at nabasa sina Den at ang kanyang mga kaibigan. Patuloy silang naglakbay habang nagtatalo sina Gecko at Igor sa gitna ng habulan, ikinagulat ni Alex. Nang masuri niya ang plaka ng kotse, nalaman niyang si Igor ay isang kriminal na hinahanap ng Interpol. Tinangkang barilin ni Alex si Igor gamit ang kanyang pulse gun, ngunit nagkamali siya ng tama, tinamaan nito ang lahat ng nasa unahan. Galit na galit si Max at sinigawan si Fox, dahilan upang matakot si Sonia at bumaba ng sasakyan. Dumating si Igor na nagpapanggap na pulis at dinakip silang dalawa. Agad na tinulungan ni Alex si Fox na halos mawala ng lakas. Pagkatapos niyang malaman na si Alex ang kanyang inventor, sinabi ni Fox na kailangan nilang sagipin sina Max at Sonia. Gamit ang signal mula sa isang wire na ibinigay niya kay Max, natuntun nila ang kinaroroonan ng mga bihag. Sumunod si Gecko at pumasok sa hideout ni Myron. Hindi niya alam na nahuli na sa labas si Alex ni Igor. Sa loob, nakita ni Gecko ang kinaroroonan ng dalawang ngunit dumating si Igor at ipinahuli si Fox. Nilabanan ni Fox ang mga gwardya gamit ang mga bagay sa paligid hanggang sa tuluyan silang natalo. Pinakawalan niya sina Max at Sonia, at tinulungan ni Alex na ikulong ang mga kriminal. Ngunit bago sila makalabas, dumating si Myron at ginamit ang isang tubo upang hulihin si Fox at tanggapin ang mga bihag. Pinilit niyang i-reprogram ni Alex si Fox upang sundin lamang ang kanyang mga utos at tinakot niya itong itatapon si Sonia kung tatanggi. Walang nagawa si Alex kundi sumunod, ngunit palihim niyang sinabi kay Gecko na may plano siya. Habang nakikipag-usap, ginamit ni Gecko ang kanyang cellphone upang i-record ang mga sinabi ni Myron bilang ebidensya. Sa sandaling tinanggal ang tubo, ginamit ni Gecko ang fire extinguisher upang sirain ang control panel, nagdulot ng pagsabog na nagbigay daan kay Fox upang makagalaw muli. Ginamit ni Fox ang kanyang bilis upang talunin ang mga tauhan ni Myron at nilapitan si Max. Naalala niya ang sinabi ng kanyang amo na dapat siyang gumawa ng sarili niyang desisyon, kaya sinabi niyang ayaw niyang maging kasangkapan ni Myron dahil hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nilikha. Hiningi niya kay Max na iutos na siya'y maglaho at tiniyak sa kanya na palagi silang magkasama. Bagaman labis na nasaktan, sumunod si Max, at tuluyang naghiwa-hiwalay si Fox sa libu-libong nanorobot. Ngayon na silang lahat ay ligtas, biglang sinuntok ni Myron si Gecko at inutusan si Igor na ihanda ang helikopter. Tumakas siya bitbit si Sonia. Habang nagngingit-ngit, hinabol ni Max ang kriminal ngunit agad siyang pinabagsak. Bago tuluyang makalipad si Myron, itinapon niya si Sonia mula sa gusali. Sa sandaling iyon, muling nagsanib ang lahat ng nanorobot sa katawan ni Max. Narinig niya ang boses ni Fox na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumakbo siya papunta sa kriminal at sinipa ito ng malakas. Sunod-sunod niyang binigyan ng mga malalakas na atake si Myron, ngunit sa pagkalito dahil sa sigaw ni Sonia, tinamaan siya ng suntok. Hindi siya sumuko, at pagkatapos niyang bulagin ang kalaban, tinalo niya ito at pinabagsak. Sa huli, tinamaan ni Max si Myron ng isang malakas na atake sa mukha, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nailigtas ni Max si Sonia sa huling sandali. Nang mahuli si Myron, muling nilagay ni Alex sa silindro ang mga nanorobot. Sa huli, inanyayahan niya si Gecko na magtrabaho sa kanyang laboratorio bilang tagapangasiwa ng seguridad. Pag-uwi ni Max, nakatanggap siya ng sulat na nagsasabing siya ang nanalo sa patimpalak sa pagguhit. Lubos siyang natuwa, at upang lalong mapasaya siya, binigyan siya ng kanyang mga magulang ng isang bagong tuta. Sa pag-alala sa kanyang matalik na kaibigang robot, pinangalanan niya itong Fox,
Dito na nagtatapos ang movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.